Ang huling bagay na natatandaan ni Alena ay ang matamis na halakhak ng kanyang anak. Isang tunog na para sa kanya ay mas musika pa sa kahit anong awitin. Pero ang musikang iyon ay biglang naputol. Napalitan ng isang nakabibinging katahimikan. Sa isang iglap, ang mundo niya ay gumuho. Ang makulay na palaruan, ang masayang hiyawan ng mga bata, ang mainit na sinag ng araw sa Cebu lahat ay naglaho. Ang tanging nakikita niya ay ang maliit na katawan ni Migo, ang kanyang 7 taong gulang na anghel na walang malay na bumagsak sa malambot na damuhan. Migo, ang sigaw na kumawala sa kanyang lalamunan ay hindi tunog tao. Ito ay tunog ng isang inang pinupunit ang kaluluwa. Binuhat niya ang kanyang anak. Ang bigat nito, na dati nagbibigay sa kanya ng kagalakan, ngayon ay parang bigat ng buong daigdig. Walang buhay ang mga braso nito na nakalaylay sa kanyang balikat. Malamig ang pisngi nito nang idikit niya sa sarili niyang mukha. Tulong! Tulungan niyo ako! Sigaw niya sa mga taong nagulat. Ang kanilang mga mukha ay nagpapakita ng awa at pagkabigla. Hindi na niya alam kung paano siya nakarating sa ospital. Ang biyahe sa taxi ay isang malabong alaala ng mga nagdaraang ilaw at ang walang tigil na pag-usal niya ng panalangin. Hawak niya ang kamay ni Migo. Hinihimas ito. Umaasang maibabalik ng init ng kanyang palad ang lakas sa kanyang anak. Ang amoy ng ospital isang pinaghalong antiseptic at takot ang gumising sa kanya sa masakit na katotohanan. Dinala si Migo sa emergency room at siya ay naiwan sa labas. Sa isang malamig na upuang plastik na tila nagyayelo sa kanyang balat. Bawat segundo ay parang isang walang hanggang paghihintay. Bawat yabag ng mga nurse at doktor sa pasilyo ay nagpapatindig ng kanyang balahibo. Napatingin siya sa kanyang mga kamay. Nanginginig ang mga ito. May bahid pa ng dumi mula sa palaruan. Isang paalala ng ilang sandali lang na kaligayahan bago ang bangungot na ito. Lumabas ang isang doktor, isang lalaking nasa katanghalian ng edad na may salamin at malungkot na mga mata. Tumayo si Alena. Ang puso niya ay kumakarera sa kanyang dibdib. Ako po ang ina ni Miguel Reyes. Kamusta na po siya, Dok? Tiningnan siya ng doktor nang may habag. Ma'am Reyes, pakiusap, sumunod po kayo sa aking opisina. Ang bawat hakbang patungo sa maliit na opisina na iyon ay parang paglalakad patungo sa bitayan. Umupo siya sa tapat ng mesa ng doktor. Ang mga kamay niya ay magkalapat sa kanyang kandungan. Pinipigilan ang panginginig, Ma'am Alena. Panimula ng doktor sa isang mahinahon ngunit seryosong boses. Naging stable na po ang anak ninyo. Pero ang dahilan ng kanyang pagkahimatay ay kailangan po nating pag-usapan. Huminga ng malalim si Alena. Sabihin niyo na po, Dok. Kakayanin ko, pero hindi niya kaya. Walang sinumang ina ang kayang marinig ang mga susunod na salita. Base sa mga unang pagsusuri sa kanyang dugo, ang anak niyo po ay may acute leukemia, leukemia. Ang salita ay parang isang bomba na sumabog sa loob ng silid. Winasak ang lahat ng natitirang pag-asa ni Alena. Hindi siya makahinga. Ang mga tunog sa paligid ay nawala. Ang nakikita niya lang ay ang bibig ng doktor na patuloy na gumagalaw, naglalabas ng mga salitang hindi na niya maintindihan. Chemotherapy, bone marrow transplant, survival rate, mga salitang banyaga at malupit. Para sa bone marrow transplant, patuloy ng doktor, ibinabalik si Alena sa kasalukuyan ang pinakamataas na tsansa na makahanap ng compatible donor ay mula sa kanyang mga magulang o kapatid. Dahil siya lang po ang anak ninyo, kayo po, at ang kanyang ama ang una naming titingnan. Ama, isa pang salita, isang salita na matagal na niyang ibinaon sa limot. Isang multo mula sa nakaraan na pilit niyang tinakasan sa loob ng 8 taon. Opo,
Ako po, mahinang sagot ni Alena. Ang boses niya ay parang basag na salamin. Ako po ang ina. Ako po ang susuriin ninyo. Tumango ang doktor. Gagawin po natin yan. Pero ma'am, mas mataas ang posibilidad kung pareho kayong masusuri. Kailangan po nating mahanap ang ama ng bata. Nang gabing iyon, sa tabi ng kama sa ospital, pinagmasdan ni Alena ang kanyang natutulog na anak. May nakakabit na IV drip sa kanyang maliit na kamay. Ang kanyang dating maingay na paghinga ay ngayon ay banayad at marahan. Ang kanyang pisngi na dati puno ng kulay ay ngayon ay maputla. Napayuko si Alena at naramdaman niya ang unti-unting pag-init ng kanyang mga mata. Isang butil ng luha ang pumatak sa kanyang kamay. Sinundan ito ng isa pa at isa pa hanggang sa ang tahimik na pag-iyak niya ay naging isang pigil na paghikbi. Ipinangako niya sa sarili niya noon. Ipinangako niya kay Migo. Kahit noong nasa sinapupunan pa lang niya ito, napoprotektahan niya ito. Na hindi niya hahayaang masaktan ito. Na silang dalawa lang ay sapat na. Pero ngayon, ang pangako niyang iyon ay nagiging abo. Kinabukasan, habang ang kanyang kapatid na si Isabel ang nagbabantay kay Migo, umuwi sandali si Alena sa kanilang maliit na apartment para kumuha ng ilang gamit. Sa ilalim ng kanyang kama, may isang lumang kahon ng sapatos na puno ng alikabok. 8 taon na niya itong hindi binubuksan. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang inaalis niya ang takip. Sa loob, sa ibabaw ng ilang mga tuyong bulaklak at lumang sulat, ay may isang larawan. Isang larawan nilang dalawa. Mas bata pa sila, nakangiti. Ang mga mata nila ay puno ng mga pangako. Si Marco De Leon. Bago siya naging isang pangalan sa mga business magazine, bago siya naging ang CEO ng De Leon Group, siya ay si Marco lang. Ang Marco niya. Ang lalaking nangako sa kanya ng habambuhay sa ilalim ng isang puno ng mangga na may mga bituin bilang kanilang saksi. Ang lalaking bumulong sa kanyang mga tainga na siya ang kanyang simula at wakas. Ang lalaking sumira sa lahat ng iyon nang walang kahit isang salitang paalam. Hinaplos ni Alena ang larawan. Ang daliri niya ay dumaan sa nakangiting mukha ni Marco. Ang galit na inipon niya sa loob ng 8 taon ay biglang bumalik, mainit at mapait. Paano niya nagawang iwan siya ng ganoon na lang? Paano niya nagawang talikuran ang lahat ng kanilang pinagsamahan? Isinara niya ang kahon ng may puwersa na nagdulot ng pag-angat ng alikabok. Ayaw na niyang alalahanin pa. Pero wala siyang pagpipilian. Ang multo ng kanyang nakaraan, ang lalaking isinumpa niyang kakalimutan, ay ang siya ring tanging pag-asa para sa kinabukasan ng kanyang anak. Ang kapalaran ay isang malupit na komedyante. Bumalik siya sa ospital na may bagong bigat sa kanyang dibdib. Habang naglalakad sa pasilyo, ang mga salita ng doktor ay umalingaw-ngaw sa kanyang isipan, paulit-ulit na parang isang sirang plaka. Kailangan po nating mahanap ang ama ng bata. Kailangan po nating mahanap ang amang bata. Huminto siya sa labas ng pinto ng kwarto ni Migo. Sumilip siya sa maliit na bintanang salamin. Nandoon si Isabel. Binabasahan ng libro ang kanyang pamangkin. Kahit natulog ito, ang pagmamahal at pag-aalala sa mukha ng kanyang ate ay isang salamin ng sarili niyang nararamdaman. Huminga siya ng malalim. Pinuno ang kanyang mga baga ng hangin na tila ninakaw sa kanya kanina. Ang takot ay nandoon pa rin. Isang malamig na buhol sa kanyang tiyan. Ang galit ay nandoon pa rin. Isang nagbabagang apoy sa kanyang puso. Ngunit may isang bagay na mas malakas kaysa sa mga iyon. Ang pag-ibig niya para kay Migo. Para kay Migo, haharapin niya ang lahat. Para kay Migo, lulunukin niya ang kanyang pride. Para kay Migo, tatawirin niya ang impyerno at pabalik. At para kay Migo, hahanapin niya si Marco De Leon. Dumating ang doktor para sa kanyang panggabing pag-iikot. Nakita niya si Alena na nakatayo sa labas,
Ang mukha ay isang maskara ng determinasyon. Ma'am Reyes, sabi ng doktor ng may pag-unawa, alam kong mahirap ito, pero para sa bata. Alam ko po, putol ni Alena sa sasabihin ng doktor. Ang kanyang boses ay matatag sa unang pagkakataon mula nang tumapak siya sa ospital na ito. Tumingin sa kanya ang doktor. Naghihintay. Tinanong niya muli ang tanong na babago sa lahat. Ang tanong na magbubukas muli sa sugat na akala niya ay naghilom na. Ma'am Reyes, kailangan po nating malaman. Nasaan po ang ama ng bata? Ipinikit ni Alena ang kanyang mga mata at sa dilim ng kanyang isipan, isang mukha ang lumitaw. Ang mukha sa lumang larawan. Binuksan niya ang kanyang mga mata at sa wakas ay binigyan niya ng pangalan ang multo ng kanyang nakaraan. Nasa Cebu lang siya, Dok. Ang pangalan niya ay Marco. Marco de Leon. Pagkatapos banggitin ang pangalan niya, naramdaman ni Alena na parang may isang malaking bato na bumagsak mula sa kanyang dibdib. Pero agad itong napalitan ng isang malamig na takot na gumapang sa kanyang buong katawan. 8 taon. 8 taon niyang sinubukang burahin ang pangalang iyon. Ngayon, sa isang iglap, bumalik ang lahat. Pagpasok niya sa kwarto, nakita niya ang kapatid niyang si Isabel na inaayos ang kumot ni Migo. Nang magtama ang kanilang mga mata, agad na nabasa ni Isabel ang lahat. Ang panganay niyang kapatid, ang kanyang ate, ang tanging taong nakakaalam sa lalim ng kanyang sakit. Nakausap mo na ang doktor, sabi ni Isabel. Tumango si Alena, hindi makatingin ng diretsyo, at sinabi mo sa kanya, patuloy ni Isabel, ang boses ay nagsisimula ng tumigas. Sinabi mo ang pangalan niya. Huminga ng malalim si Alena. Ate, kailangan. Para kay Migo, kailangan. Napatayo si Isabel. Ang kanyang mga kamay ay kumuyom sa kanyang tagiliran. Alena, naririnig mo ba ang sarili mo? Ang pamilyang yon? Ang mga taong tumalikod sa iyo na parang basura? Sila ang lalapitan mo? Wala akong pagpipilian! Sumbat ni Alena. Ang boses ay bahagyang tumaas. Ano ang gusto mong gawin ko, ate? Manood na lang habang unti-unting nanghihina ang anak ko? Hindi yon ang sinasabi ko. Giit ni Isabel. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa galit. Pero hahayaan mong lapitan ulit ng demonyong yon ang pamilya natin? Matapos ang lahat ng ginawa niya? Ang mga salita ni Isabel ay parang matutulis na kutsilyo. Binubuksan muli ang mga sugat na pilit tinahi ni Alena. Bigla, bumalik ang isang alaala. Isang gabi sa dalampasigan. Nakasandal ang ulo niya sa balikat ni Marco. Habang pinapanood nila ang mga alitap-tap na sumasayaw sa dilim. Mahigpit ang hawak ni Marco sa kanyang kamay. Pangako, Alena. Bulong nito. Kahit anong mangyari, tayo pa rin sa huli. Gagawa tayo ng sarili nating mundo, malayo sa lahat. Naniwala siya. Bawat salita, bawat pangako. Napailing si Alena. Pilit iwinawaksi ang matamis, ngunit mapait na alaala. Iba na ngayon, ate. Sabi niya, ang boses ay nanginginig. Hindi na ito tungkol sa akin. Hindi na ito tungkol sa nakaraan. Tungkol na ito sa buhay ni Migo. At sa tingin mo ba ay may pakialam siya doon? Sarkastikong tawa ni Isabel. Ang lalaking iyon ay hindi ka nga nagawang panindigan. Ni isang tawag o text para magpaliwanag. Wala! Iniwan kanyang mag-isa, Alena. Hayaan mo akong ipaalala sa'yo. Hindi na kailangan. Dahil ang alaala na iyon ay hindi kailanman nawala. Araw-araw, gabi-gabi sa loob ng 8 taon, binibisita siya nito sa kanyang mga panaginip. Nakatayo siya sa labas ng gate ng mansyon ng mga De Leon. Umuulan ng malakas, basang-basa. Nanginginig sa ginaw at sa sakit. Paulit-ulit niyang tinatawagan ang numero ni Marco. Pero diretso lang ito sa voicemail. Ang cellphone number na iyong tinatawagan ay cannot be reached. Ang mga text niya, hindi na dumadating. Sinubukan niyang mag-iwan ng sulat sa guwardiya, pero ibinalik lang ito sa kanya kinabukasan, hindi pa nabubuksan.
para siyang isang multo. Ibinura sa buhay ng lalaking minsang nangako sa kanya ng mundo. Alam ko, bulong ni Alena. Ang lalamunan niya ay nanunuyo. Alam ko ang lahat ng yon, ate. Pero dugo pa rin niya ang nananalaytay sa mga ugat ni Migo. Baka siya na ang huling pag-asa natin. Tinitigan siya ni Isabel. Ang galit sa mga mata nito ay dahan-dahang napalitan ng awa at sakit. Lumapit ito at niyakap siya ng mahigpit. Sa yakap ng kanyang kapatid, doon lamang tuluyang bumagsak ang mga luha ni Alena. Natatakot ako, ate. Natatakot ako. Shh! Nandito lang ako. Bulong ni Isabel. Hinahaplos ang kanyang buhok. Dalawa tayong lalaban para kay Migo. Kahit anong mangyari. Kinagabihan, pagkatapos mapilit ni Isabel na umuwi muna siya para makapagpahinga, naupo si Alena sa harap ng kanyang luma at mabagal na laptop sa search bar ng Google. Nanginginig niyang tinipa ang pangalan, Marco De Leon. Ang mga resulta ay bumaha sa screen. Hindi na siya ang Marco na nakilala niya. Ang mga larawan ay nagpapakita ng isang lalaking nakasuot ng mamahaling suit, kumpiyansa, makapangyarihan, CEO ng De Leon Group, isa sa pinakamalaking construction companies sa bansa. Mga artikulo tungkol sa kanyang mga bagong proyekto, mga parangal na natanggap, mga charity events na dinaluhan. Ang mundo niya ay napakalayo na sa mundong ginagalawan ni Alena. Isa siyang bituin habang siya ay nanatili sa lupa, nakikipaglaban sa araw-araw na buhay. Paano niya lalapitan ang isang taong ganito? Paano kung pagtatawanan lang siya nito? Paano kung itatatwa nito si Migo? Pero nang makita niya ang isang close-up na larawan ni Marco, nakita niya ito, ang mga mata. Ang parehong mga mata na minsan ay tumingin sa kanya ng may pagmamahal. Ang parehong mga mata na nakikita niya sa kanyang anak tuwing ito ay ngumingiti. Ang katotohanang iyon ang nagbigay sa kanya ng lakas. Kinuha niya ang company directory mula sa website ng De Leon Group, nahanap niya ang numero para sa opisina ng CEO. Nanginginig. Kinuha niya ang kanyang cellphone. Ang bawat numero na kanyang pinindot ay parang isang suntok sa kanyang sikmura. Ang puso niya ay dumadagundong sa kanyang dibdib. Napakalakas na halos marinig na niya ito. Pinindot niya ang huling numero at itinapat ang cellphone sa kanyang tainga. Huminto ang kanyang paghinga. Isang ring. Baka hindi niya sagutin. Pangalawang ring. Paano kung sekretarya lang niya ang makausap ko? Pangatlong ring. Ano ang sasabihin ko? Huminga siya ng malalim. Handa nang ibaba ang tawag. Handa nang sumuko. Ngunit sa sandaling iyon, isang imahe ang pumasok sa kanyang isipan, si Migo. Nakahiga sa kama ng ospital. Maputla at mahina. Hindi. Hindi siya susuko. Nagbago ang tunog sa kabilang linya. May sumagot at hinawakan ni Alena ang kanyang hininga habang naghihintay na marinig ang boses na 8 taon niyang sinubukang kalimutan. Therefore, the proposed structural integrity of Phase 4 relies heavily on the precasted materials from our suppliers in Batangas. Any delay, napatigil sa pagsasalita si Marco De Leon. Nawala ang focus niya sa blueprint na nasa harapan niya, sa mga numero na kanina lang ay malinaw na sumasayaw sa kanyang isipan. Ang lahat ng tao sa malaking conference room, mga engineer, arkitekto, at board members ay nakatingin sa kanya. Naghihintay. May isang banayad na vibration sa kanyang bulsa, ang kanyang personal na cellphone. Karaniwan, hindi niya ito pinapansin. Ang mundo niya ay umiikot sa mga meeting na tulad nito, kung saan ang bawat minuto ay katumbas ng milyon-milyong piso. Ang disiplina ay ang pundasyon ng kanyang tagumpay, pero may isa pang vibration. At isa pa, isang senyas mula sa kanyang sekretarya sa intercom, sa tabi niya ang bumasag sa katahimikan. Sorry to interrupt, Sir Marco, but there's an urgent call for you. She insists it's a matter of life and death. Kumunot ang noo ni Marco.
Ang tanging taong may lakas ng loob na guluhin siya sa ganitong oras ay ang kanyang ina, si Doña Elvira. Pero kilala ng kanyang sekretarya ang boses nito. "Who is it?" tanong niya, medyo naiinis. Nag-atubili ang sekretarya. She said her name is Alena Reyes, sir. Alena, parang isang kidlat na tumama sa silid. Isang pangalan na hindi niya narinig sa loob ng 8 taon. Ang bigat ng pangalang iyon ay biglang naramdaman niya sa kanyang dibdib. Ang Mont Blanc pen na hawak niya ay dumulas sa kanyang mga daliri at nahulog sa makintab na mesa. Gumawa ng isang maliit ngunit nakabibinging tunog sa katahimikan. "Alena," tumayo siya, na ikinagulat ng lahat. "Excuse me," sabi niya. Ang boses ay kalmado ngunit ang kanyang isip ay nagkakagulo. "We'll continue this later." Hindi na niya hinintay ang kanilang reaksyon. Mabilis siyang lumabas ng conference room at pumasok sa kanyang malawak na opisina na may tanawin ng buong syudad ng Cebu. Sinagot niya ang tawag. "Hello? Marco?" Ang boses. Ang boses na iyon, medyo nagbago, mas may bigat, pero siya pa rin. Ang boses na dati ay nagpapatulog sa kanya sa gabi at gumigising sa kanya sa umaga. Ang boses na bigla na lang nawala. Naramdaman niya ang pag-akyat ng isang pamilyar na galit. "Anong kailangan mo?" Malamig niyang tanong. "Kailangan nating mag-usap." "Wala na tayong dapat pag-usapan, Alena. 8 taon na ang nakalipas." Narinig niya ang isang pagbuntong hininga sa kabilang linya. "Hindi ito tungkol sa atin. May mas mahalaga pa." Ang boses niya ay walang emosyon, na lalong nagpainis kay Marco. Nagkita sila sa isang tahimik na coffee shop, malayo sa mga mata ng business world na kanyang ginagalawan. Nauna siyang dumating. At habang naghihintay, paulit-ulit na umikot sa isip niya ang araw na winasak nito ang kanyang puso. Ang mga litrato na ipinakita sa kanya ng kanyang ina, si Alena, masayang kasama ang ibang lalaki. Ang katotohanang mas pinili nito ang isang mas mayaman, mas matatag na buhay kaysa sa mga pangarap na binuo nilang dalawa. Nang pumasok si Alena sa pinto, naramdaman niya ang parehong kirot. Mas payat ito ngayon, at may mga anino sa ilalim ng kanyang mga mata na wala doon dati. Pero ang kanyang tindig ay matatag pa rin. Ang kanyang mga mata ay may parehong apoy, kahit na ngayon ay natatabunan ito ng pagod. Umupo ito sa tapat niya nang walang anumang pagbati. "Bakit ngayon ka lang nagpakita?" Hindi na napigilan ni Marco ang sarili. Ang sakit na inipon niya ay kumawala. "Matapos mo akong ipagpalit? Matapos mong sirain ang lahat?" Tumingin sa kanya si Alena, at sa isang saglit, nakita niya ang isang kislap ng sakit sa mga mata nito, ngunit agad itong nawala. Napalitan ito ng isang malamig na determinasyon. "Wala akong panahon para dyan," sabi nito. Ang boses ay matigas. Inilapag nito ang isang brown envelope sa mesa at itinulak ito palapit sa kanya. "Buksan mo." Napakunot ang noo niya, ngunit binuksan niya ang envelope. Sa loob ay mga medical records, mga resulta ng pagsusuri sa dugo, mga terminolohiyang medikal na hindi niya maintindihan, pero isang pangalan ang paulit-ulit na nakasulat: Miguel Reyes. "Sino to?" tanong niya. "Anak ko." Diretsong sagot ni Alena. "May leukemia siya at kailangan niya ng bone marrow transplant." Naramdaman ni Marco ang isang bahagyang awa. "I'm sorry to hear that, Alena. Pero anong kinalaman ko dito?" Tinitigan siya ni Alena ng matagal, isang tingin na puno ng galit at pait. "Kailangan ka ng anak mo." Ang pagbibigay diin sa huling salita ay nagpatigil kay Marco. Anong ibig mong sabihin?" Hindi to sumagot. Sa halip, kinuha nito ang cellphone, may pinindot, at inilapag ito sa mesa, nakaharap sa kanya. Isang litrato, isang batang lalaki, mga 6 o 7 taong gulang, nakangiti habang nakaupo sa isang swing. Mayroon itong buhok na kasing itim ng sa kanya, mayroon itong hugis ng labi na katulad ng sa kanya, at mayroon itong mga mata.
ang mga mata na sumasalubong sa kanya sa salamin tuwing umaga. Ang mga mata ng mga de Leon. Ang hangin ay tila ninakaw mula sa mga baga ni Marco. Ang ingay ng coffee shop ay nawala. Ang mundo niya ay huminto sa pag-ikot. Ang galit, ang sakit, ang pagtataksil na inalagaan niya sa loob ng 8 taon lahat ay gumuho sa isang iglap. Napalitan ito ng isang nakabibinging pagkabigla. Itinaas niya ang kanyang nanginginig na tingin mula sa cellphone patungo kay Alena. Ang kanyang mga labi ay tuyo. Anak. Anak ko siya. Ang mga salita ay hirap na lumabas. Isang bulong na puno ng pag-aalinlangan at takot. Tumingin ng diretso si Alena sa kanyang mga mata. Ang lamig sa boses nito ay kayang magpayelo ng apoy. Bukas, 10 a.m. sa Cebu Doctors Hospital. Para sa DNA test. Huwag kang mawawala. Tumayo ito. At sa unang pagkakataon, nakita ni Marco kung gaano kapagod at kabigat ang dinadala nito. Walang lingon-likod. Lumakad ito palabas ng coffee shop. Iniwan si Marco na mag-isa sa mesa. Naiwan siyang nakatitig sa litrato ng isang batang lalaki na may kanyang mga mata. Isang anak na hindi niya alam na nabubuhay. At isang mundo na sa isang kisap mata ay nagbago magpakailanman sa loob ng De Leon Mansion, kung saan ang bawat muebles ay sumisigaw ng karangyaan at ang katahimikan ay binabasag lamang ng banayad na tunog ng air conditioner. May isang bagay na hindi tama. Naramdaman ito ni Doña Elvira de Leon sa paraan ng pagtapak ng kanyang anak sa marmol na sahig. Narinig niya ito sa katahimikan ni Marco sa hapag-kainan kagabi at nakita niya ito sa mga mata nitong laging wala sa sarili nitong mga nakaraang araw. Si Marco, ang kanyang perpektong anak, ang arkitekto ng kanyang legasiya, ay nagkakagulo. Kinansela nito ang 2 mahahalagang meeting. Huli itong dumating sa isang family dinner kasama ang mga Say, ang pamilya ng kanyang mapapangasawa. Para kay Doña Elvira, ang kaayusan ay hindi lang isang kagustuhan. Ito ay isang batas. At ang anumang sumisira sa kaayusang iyon ay isang problema na kailangang alisin. Kaya naman, nang pumasok ang kanyang pinagkakatiwalaang private investigator sa kanyang silid-aklatan, hindi na siya nagulat. Kalmado niyang inilapag ang kanyang tasa ng tsaa sa isang coaster na gawa sa porselana. "Anong nalaman mo?" tanong niya. Ang boses ay walang bahid ng emosyon. Inilapag ng lalaki ang isang manipis na folder sa ibabaw ng kanyang mahogany desk. "Ayon po sa utos ninyo, ma'am, sinundan namin si Sir Marco." Binuksan ni Doña Elvira ang folder. Ang unang larawan ay kuha sa isang coffee shop. Si Marco at ang babaeng nasa tapat nito, Alena Reyes. Isang pamilyar na pagkainis ang gumapang sa kanyang dibdib. Ang babaeng iyon, ang hamak na babaeng muntik nang sumira sa lahat ng kanyang mga plano 8 taon na ang nakalipas. Ang mantsa sa perpektong larawan, napilit niyang pininta para sa kinabukasan ni Marco. "Akala ko'y tapos na tayo sa kanya," bulong niya sa sarili. Ang mga sumunod na larawan ay mas nakakabahala. Kuha sa labas ng Cebu Doctors Hospital. Si Marco, naglalakad papasok. Si Marco, kausap ang parehong babae sa pasilyo. Ang kanilang mga mukha ay seryoso, puno ng tensyon. At pagkatapos, ang huling larawan. Isang larawan na kinunan mula sa malayo, sa pamamagitan ng isang salamin. Ang babae, nakaupo sa tabi ng isang kama sa ospital. At sa kama, may isang batang lalaki. Isang batang may maitim na buhok at pamilyar na hugis ng mukha. Hinawakan ni Doña Elvira ang kanyang baso ng tubig na nasa tabi niya. Ang yelo sa loob ay bahagyang umalog. Tinitigan niya ang larawan ng bata. At ang pagkainis ay naging isang malamig na galit. Nakita niya ito kaagad. Ang mga mata ng kanyang yumaong asawa. Ang mga mata ng kanyang anak.
ang mga mata ng isang De Leon, narinig niya ang isang maliit na tunog. Napatingin siya sa kanyang kamay. Ang baso ay nagkaroon ng maliit na bitak dahil sa higpit ng kanyang pagkakahawak. Salamat, sabi niya sa investigador. Hindi inaalis ang tingin sa mga larawan. Makaaalis ka na. Nang mag-isa na lang siya, muling bumalik sa kanyang alaala ang ginawa niya 8 taon na ang nakalipas. Hindi niya ito pinagsisisihan. Kailanman. Naaalala niya ang pag-uusap nila ni Marco sa mismong silid na ito. Ang anak niya, puno ng pangarap, nagpaplanong iwan ang lahat para sa babaeng iyon na walang maibibigay kundi kahihiyan sa kanilang pangalan. Isang hamak na scholarship student, Mama, mahal ko siya, sabi ni Marco. Ang pag-ibig ay hindi nagpapatakbo ng isang imperyo. Anak, sagot niya noon. Ang boses ay kalmado ngunit matigas. Ang tungkulin ang nagpapatakbo nito. Nang hindi nito naintindihan, kinailangan niyang gumawa ng paraan. Simple lang ang kanyang ginawa. Ilang litratong kuha sa tamang anggulo, kasama ang isang bayarang aktor na nagpanggap na bagong manliligaw ni Elena. Ipinakita niya ito kay Marco, kasabay ng mga kwentong puno ng kasinungalingan tungkol sa ambisyon ng babae na makahanap ng mas mayaman. Duwag ang puso ng isang binatang umiibig. At madali itong mabulag ng selos. Sa huli, si Marco mismo ang lumayo. Naniwalang siya ang biktima para kay Doña Elvira. Iyon ay isang kinakailangang sakripisyo. Isang masakit ngunit tamang hakbang para protektahan ang kinabukasan ng kanyang anak at ang pangalan ng kanilang pamilya. Pero ngayon, ang multo ng nakaraang iyon ay bumalik. At may dala itong pruweba na hindi niya maitatanggi. Isang apo. Isinara niya ang folder. Ang isip niya ay mabilis na nagpoproseso. Ang pag-aasawa ni Marco kay Amanda C. ay nakatakda na. Ang pagsasanib puwersa ng De Leon Group at Psy Corporation ang magpapatibay sa kanilang kapangyarihan sa buong Visayas. Hindi niya hahayaang sirain ng isang iskandalo ang lahat ng ito. Kinuha niya ang kanyang telepono at tinawagan si Mr. C. Ang ama ni Amanda. Henry, napatawag ako para kumpirmahin ang ating dinner sa Sabado, sabi niya. Ang kanyang boses ay bumalik sa dati nitong init at karisma. Oo naman, darating si Marco. He's very excited to see Amanda. Pagkatapos ng tawag, tumayo siya at lumapit sa bintana. Tanaw ang malawak na hardin na inaalagaan ng perpekto. Ang babaeng iyon at ang anak nito. Sila ay mga ligaw na damo, at ang mga ligaw na damo ay kailangang bunutin mula sa ugat bago pa man ito makapinsala sa buong hardin. Pumunta siya sa ospital ng gabing iyon. Hindi siya nagpakita. Nanatili lang siya sa loob ng kanyang kotse na may tinted na bintana sa kabilang kalsada. Mula roon, nakita niya ang lahat. Nakita niya si Elena. Naglalakad palabas ng ospital para bumili ng pagkain sa isang maliit na karinderya. Ang damit nito ay simple lang. Ang kanyang mga balikat ay tila may pasan na mabigat. Mukha siyang pagod. Mukha siyang mahina. Pagkatapos, nakita niya ang sarili niyang anak na dumating. Dala ang mga bag ng pagkain mula sa isang mamahaling restaurant. Nakita niya ang maikling pag-uusap ni na Marco at Elena sa labas ng lobby. Walang ngiti, walang init, tanging tensyon at obligasyon. Pero nakita rin niya ang paraan ng pagtingin ni Marco sa bintana ng silid sa itaas, ang isang saglit na paglambot ng kanyang mga mata. Isang kislap ng isang bagay na matagal nang inakala ni Doña Elvira na napatay na niya. Pag-aalala, pagkakasala, at marahil isang natutulog na pagmamahal. Doon niya naintindihan. Hindi na ito simpleng problema. Ito ay isang banta. Kinuha niya ang kanyang cellphone at tinawagan ang kanyang personal na assistant, ang kanyang fixer. May ipapahanap ako sa'yo, sabi ni Doña Elvira. Ang kanyang boses ay kasing lamig ng hangin mula sa air conditioner ng kanyang sasakyan. Hanapin mo ang lahat ng impormasyon
tungkol kay Alena Reyes, ang kanyang trabaho, ang kanyang mga utang, ang kanyang mga kaibigan. Huminga siya ng malalim. Ang mga mata ay nakatutok sa ilaw mula sa bintana ng kwarto ng ospital kung saan naroroon ang apo na hindi niya kailanman gugustuhing kilalanin. Hanapin mo ang bawat kahinaan niya. Ang resulta ay dumating makalipas ang 2 araw sa loob ng isang puting envelope na tila naglalaman ng bigat ng buong mundo. Hindi mapakali si Marco sa kanyang upuan sa opisina. Paulit-ulit niyang tinitingnan ang envelope sa ibabaw ng kanyang mesa. Sa loob ng 48 oras, ang kanyang buhay ay naging isang walang katapusang paghihintay. Ang mga meeting ay naging ingay na lamang. Ang mga blueprints ay naging mga walang kahulugang guhit. Ang tanging malinaw sa kanyang isipan ay ang imahe ng isang batang lalaki na may kanyang mga mata. Nang sa wakas ay lakas loob niyang buksan ito, nanginginig ang kanyang mga kamay. Ang mga salitang teknikal ay lumabo sa kanyang paningin. Hinanap niya ang konklusyon. Probability of paternity is 99.99%. By Fanjejo Shijoden Jojo. Binitiwan niya ang papel na parabang napaso siya. Napasandal siya sa kanyang upuan. Ang paghinga ay biglang naging mababaw. Isang ama. Siya ay isang ama. Ang katotohanang iyon, na dati isang nakakagulat na tanong, ngayon ay isang biglaang katotohanan na dumagan sa kanyang kaluluwa. Isang vagues na tuwa ang nagsimulang umusbong sa kanyang dibdib, ngunit agad itong natabunan ng isang alon ng pagsisisi. 8 taon. Nawala sa kanya ang 8 taon. Ang unang pagngiti, ang unang hakbang, ang unang salita. Lahat ng yon ay ninakaw sa kanya o mas masakit. Lahat ng yon ay hindi niya alam na dapat pala niyang pakaingatan. Nang hapong iyon, nagpunta siya sa ospital. Hindi na bilang isang estranghero na nag-aalinlangan, kundi bilang isang ama na may karapatan. Ngunit ang karapatan ay hindi nangangahulugang pagtanggap. Naabutan niya si Alena at ang kapatid nito, si Isabel, sa loob ng kwarto. Ang hangin ay agad na naging mabigat pagpasok niya. Si Alena ay nag-iwas ng tingin, habang si Isabel ay tumingin sa kanya na may purong pagkamuhi. Anong ginagawa mo dito? Matigas na tanong ni Isabel. Nandito ako para sa anak ko. Sagot ni Marco. Sinubukan niyang panatilihing matatag ang kanyang boses. Ang atensyon niya ay napunta kay Migo. Nagising at nakaupo sa kama. Naglalaro ng isang maliit na laruang kotse. Lumapit siya ng dahan-dahan, na parang lumalapit sa isang mailap na ibon. "Hi, Migo," sabi niya. Ang kanyang boses ay mas mahina kaysa sa kanyang inaasahan. Tumingin sa kanya ang bata. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-usisa. Inilabas ni Marco ang isang paper bag. Mula sa loob, kinuha niya ang isang maliit na architectural model ng isang modernong bahay na ginawa niya kagabi. Isang bagay na ginawa ng kanyang mga kamay. Ang tanging paraan na alam niya para kumonekta. "Ginawa ko to para sa'yo," alok niya. Nag-atubili si Migo. Sumulyap muna sa kanyang ina. Bahagyang tumango si Alena. Kinuha ng bata ang modelo. Ang maliliit nitong daliri ay maingat na hinahaplos ang mga pader at bubong. "Wow!" bulong ni Migo. "Isang bahay. Gusto mo bang maging arkitekto paglaki mo?" tanong ni Marco. Umupo sa gilid ng kama. Umiling si Migo. "Gusto kong maging piloto para makalipad ako ng mataas." Ngumiti si Marco. Isang tunay na ngiti. Kung gayon, kailangan mo ng isang airport. Sa sulok ng kanyang mata, nakita niya si Alena na nakatingin sa kanila. Sa isang saglit, sa isang iglap lang, nawala ang lamig sa mga mata nito. Napalitan ito ng isang bagay na pamilyar, isang kislap ng lambing na matagal na niyang hindi nakikita. Ngunit nang magtama ang kanilang mga mata, mabilis itong nag-iwas ng tingin at ang pader sa pagitan nila ay muling tumaas. Dumalas ang pagbisita ni Marco.
Bawat araw, pagkatapos ng trabaho, dumidiretso siya sa ospital. Minsan, nagdadala siya ng mga libro. Minsan, mga bagong laruan. Unti-unti, nasasanay na si Migo sa kanyang presensya. Ngunit si Elena ay nanatiling malayo, isang tahimik na anino sa sulok ng kwarto. Isang gabi, naabutan niya itong nakatulog sa upuan sa tabi ng kama ni Migo. Ang ulo nito ay nakasandal sa pader. Ang mukha ay pagod na pagod kahit sa pagtulog. Ang kanyang malakas at matatag na Elena ay mukhang marupok sa ilalim ng malupit na ilaw ng ospital. Kinuha niya ang isang kumot mula sa paanan ng kama at dahan-dahang inilagay ito sa ibabaw niya. Hindi siya gumalaw. Hinaplos ni Marco ang hangin. Ilang pulgada lang mula sa kanyang pisngi, naaalala ang lambot ng kanyang balat. Ngunit mabilis niyang binawi ang kanyang kamay. Wala siyang karapatan. Pagkalipas ng isang linggo, dumating ang isa pang tawag mula sa doktor. Pinapapunta silang dalawa ni Elena sa kanyang opisina. Habang naglalakad sila sa pasilyo, ang distansya sa pagitan nila ay puno ng mga hindi sinasabing salita. Ito ang unang pagkakataon na sila lang dalawa ang magkasama mula pa noong sa coffee shop. Marco. Basag ni Elena sa katahimikan. Salamat sa mga ginagawa mo para kay Migo. Nagulat si Marco. Wala yon. Obligasyon ko yon. Pero salamat pa rin, sabi niya. Sa loob ng opisina ng doktor, ang tensyon ay bumalik. Inilatag ng doktor ang isa pang resulta sa mesa. Ginoong De Leon, Ma'am Reyes, panimula ng doktor. Lumabas na ang resulta ng inyong compatibility test para sa bone marrow. Napigil ni Marco ang kanyang hininga. Tumingin siya kay Elena na nakatingin din sa kanya. Ang mga mata ay puno ng kaba. Ngumiti ang doktor. Congratulations! You are a perfect match, Mr. De Leon. 100% compatible. Isang malakas na hininga ng ginhawa ang kumawala kay Elena. Napapikit siya. At nakita ni Marco ang pagpatak ng isang butil ng luha mula sa kanyang mga mata. Sa pagkakataong iyon, hindi ito luha ng kalungkutan, kundi luha ng pag-asa. Napatingin siya kay Marco. At sa unang pagkakataon sa loob ng 8 taon, ang tingin na ibinigay nito sa kanya ay hindi puno ng galit o pait. Ito ay puno ng labis na pasasalamat at, marahil, isang maliit na piraso ng tiwala. Isang piraso ng pag-asa, isang ngiti ang nagsimulang mabuo sa labi ni Marco. Sa wakas, may isang bagay na tama siyang magagawa. Sa wakas, may pagkakataon siyang itama ang nakaraan. Kailan po natin pwedeng simulan? Tanong ni Marco, puno ng pananabik. Ngunit bago pa man makasagot ang doktor, bumukas ang pinto ng opisina. Tumayo roon. Sa kanyang eleganteng damit at malamig na aura, ang kanyang ina. Tumingin si Doña Elvira de Leon mula kay Marco patungo kay Elena. Ang kanyang mga mata ay puno ng yelo. Ang maliit na piraso ng pag-asa na nabuo sa silid ay biglang naglaho na palitan ng isang nakakalamig na tensyon. Marco, anak, sabi ni Doña Elvira. Ang kanyang boses ay kalmado ngunit may nakatagong panganib. Anong ginagawa mo dito kasama ang babaeng yan? Ang maliit na piraso ng pag-asa na naramdaman ni Elena ay biglang nagyelo. Ang pagpasok ni Doña Elvira de Leon sa silid ay parang isang malamig na hangin na pumatay sa lahat ng init. Ang ngiti sa mukha ng doktor ay naglaho. Si Marco, na kanina lang ay puno ng pananabik, ay biglang nanigas. Ang postura ay naging depensibo. Para kay Elena, ang presensya ng babaeng ito ay lason. Ang bawat paghinga nito ay tila ninanakaw ang hangin sa silid. Marco, anak, anong ginagawa mo dito kasama ang babaeng yan? Ang tanong ay simple, ngunit ang paraan ng pagbigkas nito puno ng paghamak, na para bang si Elena ay isang dumi na dumikit sa sapatos ng kanyang anak ay isang sampal. Tumayo si Marco. Hinarangan si Elena mula sa tingin ng kanyang ina. Ma,
Nag-uusap kami ng doktor tungkol sa transplant. Transplant? Tumaas ang isang kilay ni Doña Elvira. Tumingin ito sa doktor. Pagkatapos ay kay Alena. At isang malamig na pagkaunawa ang dumaan sa kanyang mga mata. Isang ngisi ang sumilay sa kanyang mga labi. Isang ngisi na hindi umabot sa kanyang mga mata. Ah, so totoo nga. Naramdaman ni Alena ang pag-init ng kanyang mga pisngi. Ang kanyang mga kamay, na kanina lang ay nakakuyom sa saya, ay ngayon ay nakakuyom sa galit sa kanyang tagiliran. Ma, pakiusap, sabi ni Marco. Ang boses ay nagmamakaawa. Hindi ito ang lugar para dito. May punto ka, anak, sagot ni Doña Elvira. Ang boses ay nagbabalat kayong matamis. Doktor, salamat sa inyong oras. Marco, may kailangan tayong pag-usapan sa opisina. Now, inutos nito, hindi inalintana na may ibang tao sa silid bago ito tumalikod. Binigyan nito si Alena ng isang huling tingin na puno ng babala. Pagkaalis ng doktor, bumaling si Marco kay Alena. Sorry, ipagpaumanhin mo na ang ina ko. Hindi sumagot si Alena. Anong sasabihin niya? Na 8 taon na ang nakalipas, pero ang sakit na dulot ng pamilya nila ay sariwa pa rin? Sinundan niya ng tingin si Marco habang paalis ito kasunod ng kanyang ina. Ngunit bago sila tuluyang makalayo sa pasilyo, narinig niya ang utos ni Doña Elvira. Mauna ka na sa kotse, Marco. May kakausapin lang ako. Alam na ni Alena. Naramdaman niya ito sa kanyang mga buto. Humigpit ang buhol sa kanyang sikmura. Ito na yon, lumabas siya ng opisina at hinintay ito sa isang hindi gaanong mataong bahagi ng pasilyo. Hindi nagtagal, lumapit si Doña Elvira. Ang kanyang mamahaling takong ay tumutunog sa sahig na tila isang martsa ng digmaan. Tumigil ito sa harap niya, mas matangkad ng ilang pulgada dahil sa suot nitong sapatos. Ang pabango nito ay mamahalin, ngunit para kay Alena, amoy kasinungalingan. Magkano? Diretsong tanong ni Doña Elvira. Walang paligoy-ligoy. Kumunot ang noo ni Alena. Ano pong ibig niyong sabihin? Isang mapanlibak na tawa ang kumawala kay Doña Elvira. Oh please, huwag na tayong maglokohan. Alam nating pareho na pera lang ang habol mo dito. Kaya magkano? Sabihin mo ang presyo mo para pagkatapos ng lahat ng ito ay mawala ka na sa buhay ng anak ko. For good. Ang bawat salita ay isang dagok sa kanyang dignidad. Binuksan ng babae ang kanyang Hermes bag at naglabas ng isang checkbook at isang pluma. Ito, sabi nito, nagsimulang magsulat. Sapat na siguro to para makapagsimula ka ng bagong buhay. Sa Manila o mas maganda, sa ibang bansa, malayo sa amin. Pinunit nito ang tseke at iniabot sa kanya. Hindi tiningnan ni Alena ang halaga. Hindi mahalaga. Ang nakikita niya lang ay ang insulto. Ang pagtrato sa kanya na parang isang bayarang babae. Ang pagtingin sa kanyang anak na parang isang negosyo. Tinitigan niya ang tseke. Pagkatapos ay tumingin siya ng diretso sa mga mata ni Doña Elvira. Ang anak ko po ay nag-aagaw buhay, sabi ni Alena. Hindi po siya isang investment na pwede ninyong bayaran para lang mapanatili ang malinis ninyong pangalan. Huwag kang magmalinis sa akin. Sagot ni Doña Elvira. Ginagamit mo lang ang bata para makabalik kay Marco. Sa puntong iyon, may isang bagay na pumutok sa loob ni Alena. Ang lahat ng sakit, lahat ng gabi ng pag-iyak, lahat ng sakripisyo, lahat ay bumalik. Kinuha niya ang tseke mula sa kamay ng matanda. Naramdaman niya ang matagumpay ng ngiti ni Doña Elvira, na inaakalang nanalo na ito, ngunit sa halip na itago ito, pinunit niya ang tseke sa gitna, at muli, hanggang sa ang piraso ng papel na nagkakahalaga marahil ng milyon-milyon ay naging maliliit na konfeti ng kabiguan sa kanyang kamay. Nanlaki ang mga mata ni Doña Elvira sa gulat. Hindi nabibili ang pagiging ina.
Doña Elvira, sabi ni Alena. Ang boses niya ay malamig at matatag at lalong hindi nabibili ang kapatawaran. Binitiwan niya ang mga piraso ng papel. Hinayaan itong mahulog sa sahig sa pagitan nilang dalawa na parang mga puting abo. Ang mukha ni Doña Elvira ay dumaan sa pagkabigla, pagkatapos ay sa purong galit. Ngunit mabilis itong napalitan ng isang nakakakilabot na kalmadong ngiti. "You made a very big mistake," bulong nito. Ang bawat salita ay may dalang bigat ng isang banta. "Sana lang, huwag pagsisihan ng anak mo ang katapangan mo." Tumalikod ito at lumakad palayo. Iniwan si Alena na nanginginig sa gitna ng pasilyo. Ang kanyang puso ay kumakabog ng malakas. Nanalo siya sa laban na iyon, ngunit alam niyang nagsimula pa lang ang giyera. Habang sinusubukan niyang pakalmahin ang sarili, sinagot niya ito. "Hello? Ma'am Alena Reyes?" Tanong ng isang boses sa kabilang linya. Isang boses ng isang nurse, puno ng pagmamadali. Galing po ito sa Cebu Doctors Hospital. Agad na kinabahan si Alena. "Bakit po? May nangyari po ba kay Migo?" "Hindi po, ma'am. Okay lang po ang anak ninyo." Nagkaroon ng isang saglit na paghinto. "Ma'am Reyes, kailangan niyo pong pumunta dito sa ospital ngayon din. Tungkol po ito kay Sir Marco." Ang tawag mula sa ospital ay isang palaso ng takot na tumusok sa puso ni Marco. Habang nagmamaneho pabalik, ang isip niya ay isang magulong bagyo. Anong nangyari? Bakit tungkol sa kanya? Isang aksidente? Isang maling resulta? Ang bawat posibleng sagot ay mas masama kaysa sa nauna. Ang pag-asa na naramdaman niya kanina lang sa opisina ng doktor, ang mainit at maliwanag na pakiramdam na sa wakas ay may magagawa na siyang tama, ay mabilis na nilalamon ng isang malamig na kaba. Pagdating niya sa ospital, sinalubong siya ng isang nurse na naghatid sa kanya pabalik sa opisina ng doktor. Nasa loob na si Alena, nakaupo sa parehong upuan kanina. Ngunit ngayon, ang bakas ng pasasalamat sa kanyang mga mata ay napalitan na ng pag-aalala. Ang paraan ng pagtingin nito sa kanya ay puno ng tanong na hindi nito masabi. "Salamat sa mabilis ninyong pagdating," sabi ng doktor. Ang kanyang mukha ay seryoso. Nawala na ang ngiti kanina. Isinara niya ang pinto at ang tunog ng pag-click nito ay parang isang hatol. "May problema po tayo sa latest blood test ninyo, Mr. De Leon," sabi ng doktor. Iniiwasan ang kanyang mga mata. Nagkatinginan sina Marco at Alena. "Ano po yun, Doc?" tanong ni Alena. Ang boses ay may bahid na ng kaba. Tumingin ang doktor kay Marco. "Your liver enzymes. Mataas po sila. Sobrang taas. It indicates an acute inflammation." Huminto ang mundo ni Marco. Ang mga salita ay teknikal, ngunit naintindihan niya ang bigat ng mga ito. "Ano? Anong ibig sabihin yan?" Huminga ng malalim ang doktor. "Ibig sabihin, sa kondisyon ninyong ito, hindi po kayo pwedeng sumailalim sa kahit anong surgical procedure, kasama na ang bone marrow extraction. Masyadong mapanganib para sa inyo. Pero sabi niyo, perfect match ako," sabi ni Marco. Ang kanyang boses ay desperado. "Hindi ba pwedeng gamutin muna to? 1 linggo? 2 linggo?" Umiling ang doktor. At ang bawat pag-iling nito ay isang martilyo na dumudurog sa pag-asa ni Marco. It could take weeks, even months, para bumalik sa normal ang inyong liver. At sa kaso ni Migo, wala po tayong ganoong klaseng oras. Katahimikan. Isang nakabibinging katahimikan. Ang tanging naririnig ni Marco ay ang pagtibok ng sarili niyang puso. Isang mabilis at desperadong ritmo ng kabiguan. Gumuho ang lahat. Ang pangalawang pagkakataon na inakala niyang hawak na niya ay biglang naging abo sa kanyang mga kamay. Tumingin siya kay Alena. Ang mukha nito ay blanko. Ang pag-asa na kumislap sa mga mata nito kanina ay tuluyan ng namatay.
Ang nakikita niya na lang ngayon ay isang malamig at basag na salamin. At sa salamin na iyon, nakikita niya ang refleksyon ng sarili niya, isang malaking kabiguan. Ang tingin na iyon ay mas masakit pa sa kahit anong sampal o sigaw. Ito ay isang tahimik na paghatol. May iba pa bang paraan? Basag ni Marco sa katahimikan, ang boses niya ay nanginginig. Sa ngayon, malungkot na sabi ng doktor, ang tanging pag-asa na lang natin ay kung may iba pang kapamilya na pwedeng suriin. May mga kapatid po ba kayo, Mr. De Leon? Umiling si Marco. Wala. Ako lang mag-isa. Kung gayon, nag-atubili ang doktor. Ang inyong mga magulang, sila na lang ang natitirang option. Ang kanyang ama ay matagal nang pumanaw. Kaya isa lang ang ibig sabihin noon, ang kanyang ina. Si Doña Elvira, ang taong hinding-hindi papayag, ang taong galit sa pagkakaroon ni Migo, ang taong nag-alok ng pera para lang mawala sila sa buhay niya. Ito ay isang sampal mula sa tadhana, isang malupit at mapait na biro. Tumayo si Elena. Ang bawat galaw ay mabagal at mabigat, na para bang ang bigat ng mundo ay biglang bumagsak sa kanyang mga balikat. Hindi ito tumingin kay Marco. Hindi rin ito nagsalita sa doktor. Tahimik lang itong lumabas ng silid. Naiwan si Marco. Nakaupo, nakatitig sa kawalan. Isang ama na hindi kayang iligtas ang sariling anak. Maya-maya, tumayo rin siya at lumabas. Kailangan niyang huminga. Pumunta siya sa pinakamalapit na banyo. Sumandal siya sa malamig na tiles. Ang kanyang paghinga ay mababaw at mabilis. Tumingin siya sa salamin at ang nakita niya ay isang estranghero, isang taong mayaman, makapangyarihan, CEO ng isang malaking kumpanya. Pero sa loob ay inutil, walang silbi. Isang alon ng galit at frustrasyon ang bumalot sa kanya. Galit sa kanyang katawan, galit sa tadhana. Pero higit sa lahat, galit sa sarili niya. Sa isang sigaw na walang tunog, sinuntok niya ang pader sa tabi ng salamin. Isang matalas na sakit ang gumapang sa kanyang mga kamay. Pero tinanggap niya ito. Ang sakit na pisikal ay mas madaling dalhin kaysa sa sakit na nararamdaman niya sa loob. Sumandal siya sa pader, ang noo ay nakadikit sa malamig na pader, habang ang dugo ay dahan-dahang tumutulo mula sa kanyang mga kamao. Paglabas niya ng banyo, nakita niya si Elena na nakatayo sa dulo ng pasilyo, naghihintay. Ang mukha nito ay kalmado, ngunit ang kalmadong iyon ay mas nakakatakot kaysa sa anumang sigaw. Lumapit siya. Walang nagsasalita. Ang hangin sa pagitan nila ay puno ng mga salitang hindi kayang bigkasin, mga sisihan, mga panghihinayang, mga sirang pangako. Tumingin si Elena sa kanya. Ang mga mata nito ay walang buhay, walang emosyon, at sa wakas, nagsalita ito. Ang boses nito ay hindi malakas, isa itong bulong, ngunit ang bawat salita ay kasing talim ng isang punyal, pati ba naman sa pagliligtas sa sarili mong anak. Sabi nito, ang mga mata ay nakatitig sa kaluluwa niya. Mabibigo ka pa rin? Ang mga salita ni Elena ay binitawan sa hangin na parang lason at naramdaman niyang lumunok din siya ng kaunti nito. Ang pagsabi ng mga salitang iyon kay Marco ay hindi nagdulot ng kasiyahan. Nag-iwan lang ito ng isang mapait na lasa sa kanyang bibig, isang pakiramdam ng lalong pagkalugmok. Walang salitang namutawi sa pagitan nilang dalawa habang pabalik sila sa kwarto ni Migo. Ang katahimikan ay mas mabigat kaysa sa kahit anong sigaw. Ito ay puno ng bigat ng 8 taong nasayang at isang kinabukasan na unti-unting nawawala. Pagpasok niya sa silid, naabutan niya si Isabel na nagpupunas ng mukha ni Migo. Nang makita ng kanyang ate ang itsura niya, ang kawalan ng pag-asa sa kanyang mga mata, agad nitong naintindihan. Walang nangyari, di ba? Mahinang tanong ni Isabel. Umiling lang si Elena. Umupo sa upuan at naramdaman niya ang pagod na gumapang sa bawat himaymay ng kanyang katawan. Tumingin siya sa kanyang anak.
na ngayon ay payapang natutulog. Napaka-inosente, napakadalisay. Hindi nito alam na ang mundo ng mga matatanda sa paligid niya ay gumuho na. Sinubukan siyang aluin ni Isabel. Hinaplos nito ang kanyang likod. Makakahanap tayo ng paraan, Alena. Hindi tayo susuko. Pero anong paraan pa? Narinig na niya ang doktor. Ang oras ay ang kalaban nila. Maya-maya, pumasok muli ang doktor. Ang mukha ay puno ng pag-aalala. Ma'am Alena, sabi nito ng may pag-iingat. Alam kong napakahirap ng sitwasyon, pero kailangan nating subukan ang lahat ng posibleng paraan. Ang ina na lang po ni Mr. De Leon ang natitirang pag-asa. Narinig ito ni Isabel at agad na tumayo. Hindi! Hinding-hindi tayo lalapit sa babaeng yon. Mas gugustuhin ko pang napatigil ito. Napagtantong ang sasabihin niya ay isang kalapastanganan. Pero naintindihan ni Alena. Ang paglapit kay Doña Elvira ay parang paglapit sa isang demonyo para humingi ng tulong sa langit. Ngunit habang nakatingin siya kay Migo, sa maputlang balat nito, ang pride niya, ang galit niya, ang sakit ng nakaraan, lahat ng yon ay walang halaga kumpara sa buhay ng kanyang anak. Tumingin siya kay Marco, na nakatayo sa may pintuan. Ang mukha ay isang maskara ng kahihiyan at pagdurusa. Siya na ang gumawa ng desisyon. Gawin niyo po. Bulong ni Alena sa doktor. Ang bawat salita ay parang bubog na dumadaan sa kanyang lalamunan. Kausapin niyo po siya. Ang desisyon ay nagbigay ng isang senyales kay Marco. Tumingin ito sa kanya. Isang tingin ng pasasalamat na may halong sakit. Bago ito lumabas ng silid, hawak ang kanyang cellphone. Sumunod si Alena sa may pintuan. Sapat lang para marinig ang pag-uusap. Narinig niya ang panginginig sa boses ni Marco habang nagsisimula itong magpaliwanag sa kanyang ina sa kabilang linya. Ma, kailangan ko po ng tulong ninyo. Nagkaroon ng mahabang katahimikan. Naririnig ni Alena ang pagbabago sa tono ni Marco. Mula sa pakiusap, patungo sa frustrasyon. Hindi nyo naiintindihan. Buhay ng apo ninyo ang nakasalalay dito. Isa pang katahimikan. Mas mahaba, mas mabigat. At pagkatapos, narinig ni Alena ang pagputok ng kontrol ni Marco. Hindi ko hahayaang mangyari yon. Ito lang ang hinihiling ko sa inyo sa buong buhay ko. Isang beses lang, ang boses niya ay basag na. Malinaw na ang sagot sa kabilang linya ay hindi. Dahil ang susunod na sinabi ni Marco ay isang ultimatum, isang deklarasyon na nagbago sa lahat. Kung hindi niyo gagawin to, sabi ni Marco. Ang kanyang boses ay biglang naging kalmado, ngunit puno ng isang nakakakilabot na determinasyon. Kung hindi kayo pupunta dito ngayon para magpa-test, ituring niyo na lang na wala na kayong anak. Ibinaba niya ang tawag. Sumandal siya sa pader. Napapikit. Ang kanyang dibdib ay mabilis na tumataas at bumababa. Nang buksan niya ang kanyang mga mata at makita si Alena, walang salitang namutawi. Ngunit sa tingin na iyon, nakita ni Alena ang isang Marco na hindi niya pa nakikita dati, isang lalaking handang sunugin ang lahat para sa kanyang anak. Isang oras ang lumipas. Isang oras ng nakabibinging paghihintay. Bawat minuto ay parang isang karayom na tumutusok sa kanilang mga puso. At pagkatapos, dumating siya. Pumasok si Doña Elvira sa ospital na parang isang reyna na bumibisita sa kulungan. Ang kanyang damit ay perpekto. Ang kanyang buhok ay walang kahit isang hiblang wala sa lugar. Ang kanyang mukha ay isang maskara ng pagkainis at pagkasuklam. Hindi niya pinansin si Alena. Naglakad siya diretso kay Marco. Sana ay masaya ka na. Malamig niyang sabi. Salamat sa pagpunta, Ma. Tanging nasabi ni Marco. Isang nurse ang lumapit nang may dalang mga kagamitan para sa pagkuha ng dugo. Itinaas ni Doña Elvira ang manggas ng kanyang mamahaling damit na parang nandidiri.
Hindi ito umimik habang tinutusok ng karayom ang kanyang balat. Pagkatapos, tumayo ito kaagad. Tapos na ba? Tanong nito. Mayroon pa akong mas mahahalagang bagay na dapat asikasuhin. Umalis ito nang hindi man lang sumusulyap sa silid kung nasaan ang kanyang apo. Naiwan sina Alena at Marco sa pasilyo, naghihintay. Umupo sila sa magkabilang dulo ng isang mahabang bench, hindi nagsasalita, hindi nagtitinginan. Dalawang estranghero na pinag-isa ng isang desperadong pag-asa. Ang tanging tunog ay ang malayong tunog ng mga makina ng ospital at ang malakas na kabog ng kanilang mga dibdib. Ang bawat minuto ay isang pagpapahirap. Pagkalipas ng tila walang katapusang panahon, bumukas ang pinto ng laboratorio. Lumabas ang doktor. Hawak ang isang folder. Ang kanyang mukha ay seryoso. Mahirap basahin. Tumayo sina Alena at Marco. Ang kanilang mga mata ay nakatutok sa doktor na naglalakad palapit. Ang hangin ay tila nawala. Ang oras ay tila huminto. Huminto ang doktor sa harap nilang dalawa. Tumingin ito mula kay Marco patungo kay Alena. At pagkatapos ay sa hawak nitong resulta, may resulta na po kami. Nasa loob ng kanyang silid-aklatan si Doña Elvira. Kalmado ang kanyang itsura, ngunit sa loob-loob niya, may isang bagyo ng pagkainis. Ang ultimatum ng kanyang anak ay isang insulto. Isang kabastusan. Ginawa niya ang pagpapatest hindi dahil sa takot na iwan siya ni Marco, kundi para patunayan dito na wala itong magagawa. Inaasahan niyang negatibo ang resulta. Pagkatapos noon, mapipilitan si Marco na tanggapin ang katotohanan na ang babaeng iyon at ang bastardo nitong anak ay isang malas sa kanilang pamilya. Nang tumunog ang kanyang telepono at makita ang pangalan ni Marco, isang ngiti ng pagwawagi ang sumilay sa kanyang mga labi. Oras na para ipamukha sa kanyang anak ang kanyang pagkakamali. Marco, sagot niya, ang boses ay malamig. Sana ay natuto ka na sa leksyon mo. Ngunit ang boses sa kabilang linya ay hindi puno ng pagsuko. Ito ay puno ng isang emosyon na hindi inaasahan ni Doña Elvira. Ma, positive po. Ang resulta, napakunot ang noo ni Doña Elvira. Anong positive? Compatible po kayo, ma? Sabi ni Marco. Ang boses ay parang nabibigkisan. 100%. Ang baso ng brandy sa kamay ni Doña Elvira ay huminto sa ere. Sa isang saglit, hindi siya nakapagsalita. Ang balitang iyon ay hindi kapanipaniwala, isang biro ng tadhana na napakalupit at napakaperpekto. At pagkatapos, sa gitna ng pagkabigla, isang bagong damdamin ang nagsimulang umusbong, isang damdamin na mas matamis kaysa sa kahit anong brandy. Kapangyarihan, biglang nagbago ang lahat. Ang ultimatum ni Marco ay wala ng bisa. Ang pagmamakaawa nito ay wala ng halaga. Ang baraha ay wala na sa kamay niya. Nasa kamay na niya ang lahat. Ang buhay ng bata, ang kinabukasan ni Marco, ang kapalaran ni Alena, lahat ay nasa kanyang palad. Isang dahan-dahang ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Isang tunay, malamig, at matagumpay na ngiti. Pupunta ako dyan, sabi niya, at ibinaba ang tawag. Pagdating niya sa ospital, ang kanyang bawat hakbang ay puno ng kumpiyansa. Nakita niya sila sa pasilyo si Marco, na puno ng desperadong pag-asa, at si Alena, na ang mukha ay isang pinaghalong takot at kaunting pag-asa. Ang itsura nito ay nakakaawa at nagdulot iyon ng kasiyahan kay Doña Elvira. Nilapitan niya sila. Si Marco ay akmang magsasalita, ngunit tinaas lang niya ang kanyang kamay para patigilin ito. Ang kanyang mga mata ay nakatuon lamang kay Alena. Tinitigan niya ito. Hinayaan ang katahimikan na pahirapan ito. Hinintay niyang bumigay ito. At bumigay nga ito. Nakita ni Doña Elvira ang paglunok ni Alena ng kanyang pride. Nakita niya ang pagyuko nito ng bahagya, isang kilos ng pagsuko. Gawin niyo po ang lahat para sa anak ko.
Bulong ni Alena. Ang bawat salita ay isang tagumpay para sa pandinig ni Doña Elvira. Ah, ang tunog ng pagsusumamo, mas masarap pa sa inaasahan niya. Ito ang kabayaran sa pinunit na tseke. Ito ang kabayaran sa kanyang katapangan. Tumingin si Doña Elvira kay Marco na nakatingin sa kanya na may pagmamakaawa. Pagkatapos ay ibinalik niya ang tingin kay Alena. Oras na para sa huling hatol, huminga siya ng malalim na para bang naghahanda para sa isang enggrandeng anunsyo. Papayag ako. Nakita niya ang pagguhit ng ginhawa sa mukha ni Marco. Nakita niya ang pagpatak ng luha ng pasasalamat sa mga mata ni Alena. Hinayaan niya silang lasapin ang sandaling iyon. Isang saglit lamang, pero patuloy niya at ang isang salitang iyon ay nagpabago sa lahat. Ang ginhawa ay naging kaba. Ang pasasalamat ay naging takot sa isang kondisyon. Lumapit siya sa pagitan nilang dalawa, isang reyna na naghahati sa kanyang mga nasasakupan. Tumingin muna siya sa sarili niyang anak. Pakakasalan mo ang babaeng pinili ko para sa iyo, Marco. Sabi niya, ang kanyang boses ay matamis, ngunit puno ng lason. Itutuloy mo ang kasal kay Amanda Sai. Walang pero-pero. Walang pag-aalinlangan. Nakita niya ang pagkabigla at pagprotesta sa mga mata ni Marco. Ngunit hindi pa siya tapos. Dahan-dahan siyang bumaling kay Alena. Tinitigan niya ito ng diretso sa mga mata. At ikaw, Alena? Hinayaan niyang mabitin ang kanyang mga salita. Pinapahaba ang paghihirap nito. Mawawala ka na sa buhay namin. Magpakailanman. Ang mga salita ni Doña Elvira ay parang isang palakol na humati sa hangin, winasak ang natitirang pag-asa sa dibdib ni Marco. Nakatayo siya roon, ilang hakbang lang ang layo, nakatago sa likod ng isang pader, ngunit narinig niya ang lahat. Ang bawat salita, bawat patak ng lason, narinig niya ang kondisyon, ang malupit na pagpipilian na inilatag ng sarili niyang ina sa harap ng babaeng minsan niyang minahal at sa ina ng kanyang nag-aagaw buhay na anak. Sa isang iglap, bumalik ang lahat, ang sakit, ang galit. Ang pakiramdam ng pagtataksil na inakala niyang naramdaman niya mula kay Alena 8 taon na ang nakalipas. Ngunit ngayon, ang lahat ng yon ay nakatutok sa iisang tao. Ang kanyang ina. May isang bagay na pumutok sa loob ni Marco. Isang pader na matagal nang nagpoprotekta sa kanyang isipan mula sa isang katotohanang napakasakit tanggapin. Gumuho ang pader na iyon ngayon. At sa pagguho nito, isang alaala ang biglang luminaw. Ilang linggo na ang nakalipas. Sa gitna ng kanyang pagkabalisa dahil kay Migo, naghalungkat siya sa kanyang lumang gamit sa bahay. Hinahanap niya ang kahit anong bagay na magpapaalala sa kanya ng isang mas simpleng panahon at natagpuan niya ito. Isang maliit na kahon. Sa loob, kasama ng mga lumang litrato, ay may isang sulat mula kay Alena na ipinadala sa opisina niya 8 taon na ang nakalipas, ngunit ibinigay lang sa kanya ng kanyang ina na may kasamang payo. Huwag mo nang basahin, anak. Lalo ka lang masasaktan. Itapon mo na yan. Hindi niya itinapon. Itinago niya. At nang binasa niya ito ilang linggo na ang nakalipas, hindi niya naintindihan. Puno ito ng mga salitang, bakit hindi mo sinasagot ang tawag ko? May nagawa ba akong mali? Marco, nagmamakaawa ako. Kausapin mo ako. Noong una, inakala niyang mga kasinungalingan lang iyon para makuha siyang muli, mga salita ng isang taong nang iwan. Pero ngayon, habang naririnig niya ang parehong kalupitan sa boses ng kanyang ina, ang parehong pagmamanipula, lahat ay nagkaroon ng kahulugan. Lumabas siya mula sa kanyang pinagtataguan. Ang kanyang mga hakbang ay mabigat at puno ng layunin. Hindi na siya ang Marco na nagmamakaawa. Ang mga mata niya ay nag-aapoy. Nagulat si Doña Elvira at Alena nang makita siya. Marco,
Anak, simula ng kanyang ina. Wag, sabi ni Marco, ang kanyang boses ay kalmado ngunit may nakatagong panginginig ng galit. Wag mo kong tawaging anak. Diretso siyang lumapit sa kanyang ina. Ang kanyang mga mata ay hindi bumibitaw. Nakita niya ang pagtataka at pagkatapos ay ang takot sa mga mata nito sa unang pagkakataon. Ang kondisyon mo, pamilyar, sabi ni Marco. Ang bawat salita ay mabagal at puno ng diin. Parang narinig ko na dati. Ang ideya na mawawala si Alena sa buhay ko. Yun din ang sinabi mo sa akin noon, hindi ba? Na umalis siya, na ipinagpalit niya ako. Hindi ko alam ang sinasabi mo. Depensa ni Doña Elvira. Ngunit may kaunting panginginig sa kanyang boses. Hindi mo alam? Sigaw ni Marco. At sa wakas, ang galit na inipon niya ay sumabog. Ang sigaw niya ay umalingaw-ngaw sa tahimik na pasilyo ng ospital. Yung mga litrato, ma. Yung mga litratong ipinakita niyo sa akin. Siya. At ang lalaking yon. Isang malaking kasinungalingan. Ginawa ko lang yon para protektahan ka. Sagot ng kanyang ina. Ang boses ay tumataas na rin. Mula sa isang babaeng walang ambisyon. Isang pagkakamali. Tuminggin si Marco kay Alena. Nakita niya ang pagkabigla sa mukha nito. Ang dahan-dahang pagkaunawa. Ang sakit ng 8 taong paniniwala sa maling akala. Ang katotohanan ay sabay na sumasampal sa kanilang dalawa. Isang pagkakamali? Tumawa si Marco. Isang tawang walang saya. Ang magmahal ba ay isang pagkakamali? Ang pagbuo ng pangarap ay isang pagkakamali? O ang pagkakamali ay ang pagkakaroon ng isang ina na handang sirain ang buhay ng sarili niyang anak para lang sa pangalan at pera? Marco, mag-ingat ka sa iyong mga salita. Hindi! Putol ni Marco. Kayo ang mag-ingat, ma. Dahil mayroon akong sulat. Isang sulat na puno ng pagmamakaawa mula kay Alena. Isang sulat na itinago niyo sa akin. Mga tawag na hindi niyo sinabi sa akin. Lahat ng ginawa niya para kausapin ako, hinarangan ninyo. Sa bawat revelasyon, nakikita ni Marco ang pagguho ng mundo ni Alena. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki. Ang kanyang bibig ay bahagyang nakabukas. Ang galit na naramdaman nito para sa kanya sa loob ng 8 taon ay ngayon ay naghahanap ng bagong target. Nawalan ng kulay si Doña Elvira. Ang kanyang kapangyarihan, ang kanyang kontrol, lahat ay naglalaho. Sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, wala na siyang masabi. Wala nang kasinungalingang kayang pagtakpan ang katotohanan. Lumapit si Marco hanggang sa halos magkadikit na ang kanilang mga mukha. Tumingin siya sa mga mata ng kanyang ina, ang mga matang minsan niyang hinangaan. Ngayon, ang nakikita niya lang ay panlilinlang. Ang kanyang boses, nang muli siyang magsalita, ay hindi na pasigaw. Ito ay isang bulong, isang malamig, matalas at pinal na bulong. Tapos napotayo, huminga siya ng malalim. Ang kanyang mga mata ay hindi bumibitaw. Ibibigay niyo ang kailangan ng apo niyo. Patuloy niya. Hindi dahil sa kondisyon. Hindi dahil sa utos ko. Ibibigay niyo yon. Dahil yon ang tama. At baka sa isang maliit na paraan, yon na lang ang maging kabayaran sa 8 taon na ninakaw niyo sa aming 3. Humarap siya kay Alena, na nakatitig sa kanya. Ang mga mata ay puno ng mga luhang hindi pumapatak. Pagkatapos, sabi ni Marco, ang kanyang tingin ay bumalik sa kanyang ina. Ang huling salita ay isang hatol. Lalayo na kami sa inyo. Magpakailanman, ang pasilyo ng ospital ay biglang naging isang tahimik na entablado pagkatapos ng bagyo. Nakatayo si Alena roon, hindi makagalaw, habang pinoproseso ng kanyang isipan ang mga guho ng isang katotohanang winasak ang lahat ng kanyang pinaniniwalaan sa loob ng 8 taon. Ang galit na inalagaan niya para kay Marco, ang pader na itinayo niya para protektahan ang kanyang puso, lahat ng iyon ay gumuho sa isang iglap.
Hindi pala siya iniwan. Sila ay pinaghiwalay. Hindi siya biktima ng pag-iwan. Silang dalawa ay biktima ng isang malupit na panlilinlang. Tumingin siya kay Doña Elvira. Ang babaeng dati niyang tinitingala na may takot at pagkamuhi ay ngayon ay mukha na lang isang matandang babae na natalo sa sarili niyang laro. Ang kapangyarihan nito ay nawala. Napalitan ng isang desperadong pagtatangka na panatilihin ang dignidad. Ngunit wala nang natira. Sa huli, sa ilalim ng matigas na tingin ni Marco, tumango ito. Isang bahagyang pagtango, puno ng pagkatalo. Gagawin ko, sabi nito. Ang boses ay walang buhay, walang kondisyon, walang pagbabanta. Tanging ang malamig na tunog ng isang pagsuko. Ang mga sumunod na araw ay lumipas na parang isang panaginip. Ang operasyon ay inihanda ng mabilis. Nakita ni Elena si Doña Elvira na dinala sa isang silid. At pagkatapos ng ilang oras, si Migo naman ang dinala sa operating room. Habang naghihintay sa labas, ang mundo ni Elena ay lumiit sa espasyo ng waiting area. Kasama niya si Marco at si Isabel. Ang kanyang ate, na dati puno ng galit kay Marco, ay ngayon ay tahimik na lang. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagkalito at awa para sa kanilang dalawa. Hindi sila gaanong nag-uusap ni Marco. Ano pa ba ang sasabihin? Ang bigat ng katotohanan ay nasa pagitan pa rin nila. Isang espasyong kailangan ng panahon para maghilom. Ngunit sa katahimikan na iyon, mayroong isang bagong uri ng pag-unawa. Hindi na siya umiiwas ng tingin. Hindi na rin ito pilit na lumalapit. Nandoon lang sila, magkasama sa iisang dasal, sa iisang pag-asa. Pagkatapos ng ilang oras, na parang habambuhay, lumabas ang doktor, tinanggal ang kanyang surgical mask. Pagod ang kanyang mukha, ngunit may isang ngiti. The operation was a success. Ang mga salitang iyon ay parang ulan pagkatapos ng isang mahabang tagtuyot. Napahawak si Elena sa kanyang dibdib. Ang hangin na kanina pa niya pinipigil ay sa wakas ay kumawala sa isang nanginginig na paghikbi. Ang mga luha ay bumuhos mula sa kanyang mga mata. Hindi na luha ng sakit, kundi luha ng labis na ginhawa. Naramdaman niya ang isang kamay sa kanyang balikat. Si Isabel. At sa kabilang panig, nakita niya si Marco. Nakatakip ang kamay sa kanyang mukha. Ang kanyang malapad na balikat ay nanginginig. Sa sandaling iyon, hindi sila dalawang taong sinira ng nakaraan. Sila ay dalawang magulang na iniligtas ang kanilang anak. Sa recovery room, nagsimula ang isang bagong yugto. Ang paghilom, si Marco ay hindi umalis. Sa umaga, bago pa man dumating si Elena mula sa kanilang apartment, nandoon na ito, kausap ang mga nurse. Sa gabi, kapag ang mga mata ni Elena ay bumibigat na sa pagod, siya ang nagbabantay. Nakaupo sa isang hindi komportableng upuan, binabantayan ang bawat paghinga ni Migo. Ginagawa niya ang mga bagay nang walang salita. Siya ang bumibili ng kape para kay Elena tuwing umaga. Alam kung paano nito gusto. Siya ang nakikipag-usap sa mga doktor para hindi na ma-stress si Elena. Siya ang nagbabasa ng mga libro sa tabi ng kama ni Migo. Kahit natulog ito, ang kanyang malalim na boses ay isang banayad na presensya sa silid. Pinagmamasdan siya ni Elena. Ang bawat kilos niya ay isang tahimik na paghingi ng tawad. Ang bawat pag-aalala niya ay isang pangakong hindi na niya kailangang sabihin. At dahan-dahan, ang yelo sa paligid ng puso ni Elena ay nagsimulang matunaw. Ang galit na naging kumot niya sa loob ng 8 taon ay unti-unting nalulusaw. At sa ilalim nito, nararamdaman niya muli ang isang bagay na matagal na niyang kinalimutan ng init. Isang gabi, habang mahimbing na natutulog si Migo at si Isabel ay umuwi muna para magpahinga, silang dalawa lang ni Marco ang naiwan sa tahimik na silid. Dapat magpahinga ka na rin, sabi ni Marco. Binabasag ang katahimikan. Ikaw din, sagot ni Elena. Ngumiti si Marco. Isang malungkot na ngiti. Okay lang. Dito muna ako.
Tumingin siya kay Migo, pagkatapos ay sa kanya. Alena, panimula nito. Wala akong masabi na makakapagpabalik sa 8 taon na nawala. Pero, I'm sorry. Sorry dahil naniwala ako. Sorry dahil hindi kita hinanap. Sorry dahil naging mahina ako. Tinitigan siya ni Alena. Nakita niya ang sinseridad sa kanyang mga mata, ang bigat ng pagsisisi na kanyang dinadala. At sa unang pagkakataon, naramdaman niya ang awa para dito, hindi galit. Pareho tayong naging biktima, Marco. Mahina niyang sagot. Nagkamali rin ako. Dapat sinubukan ko pa. Dapat hindi ako sumuko kaagad. Hindi mo kasalanan. Mabilis na sabi ni Marco. Ako dapat ang lumaban para sa atin. Ako ang lalaki. Nabigo ako. Sa pag-amin na iyon, isang malaking pader sa pagitan nila ang tuluyang gumuho. Ang mga sisihan ay napalitan ng pag-unawa. Bago pa man may masabi pa si Alena, may isang mahinang tunog mula sa kama. Sabay silang napalingon. Ang mga mata ni Migo ay dahan-dahang bumubukas. Nagawa nitong ngumiti. Isang mahinang ngiti. Habang ang tingin nito ay nagpapalipat-lipat mula kay Alena patungo kay Marco na parehong nasa tabi niya, ang kanyang maliit na kamay ay gumalaw. Hinahanap ang sa kanila. Inabot ni Alena ang isang kamay. Inabot din ni Marco ang kabila. Hinawakan ni Migo ang kanilang mga daliri ng mahigpit. Tumingin ang bata kay Marco. Ang kanyang mga mata, na ngayon ay mas may buhay, ay puno ng isang bagong pagkilala. At sa isang boses na mahina pa sa isang bulong, ngunit malinaw sa katahimikan ng silid, sinabi nito ang salitang sa panaginip lang narinig ni Marco. Papa, sa sandaling iyon, ang lahat ng natitirang sakit, ang lahat ng bakas ng nakaraan ay naglaho. Ang tanging natira ay ang tunog ng salitang iyon, isang pangako ng isang bagong simula. Napatingin si Alena kay Marco. Nakita niya ang mga luha na malayang dumadaloy sa kanyang mga pisngi. Hindi na ito nahihiyang itago pa. At sa mga luhang iyon, nakita ni Alena hindi ang isang CEO o isang De Leon, kundi isang ama na sa wakas ay natagpuan ang kanyang daan pauwi. 6 na buwan ang lumipas. Ang amoy ng antiseptic ay napalitan na ng alat ng hangin sa dagat. Ang mga puting pader ng ospital ay napalitan na ng walang katapusang asul ng kalangitan. Nakaupo si Alena sa isang banig sa ilalim ng lilim ng isang puno ng niyog. Pinapanood ang 2 pinakamahalagang lalaki sa kanyang buhay. Ang kanyang anak, si Migo, ay hindi na maputla at mahina. Ang kanyang balat ay kulay kayumanggi dahil sa araw. Ang kanyang mga binti ay malakas habang tumatakbo siya sa dalampasigan at ang kanyang halakhak ay muling naging pinakamagandang musika sa mundo para kay Alena. Malusog na siya. At si Marco, hindi na siya ang CEO na nakikita lang niya sa mga magasin. Hindi na siya ang multo ng nakaraan na kinatatakutan niya. Siya ay si Papa. Nakaluhod sa buhangin. Seryosong-seryoso sa pagtulong kay Migo na bumuo ng pinakamalaking sandcastle na nakita na ni Alena. Ang kanyang mamahaling pantalon ay naka-roll up hanggang tuhod at may mga bahid ng basang buhangin sa kanyang pisngi, ngunit ang ngiti sa kanyang mga labi habang nakikipaglaro sa kanilang anak ay mas mahalaga kaysa sa anumang yaman. Sa loob ng 6 na buwan, tinupad ni Marco ang kanyang tahimik na pangako. Nag-file siya ng indefinite leave of absence sa kumpanya. Ipinasa ang pamamahala sa kanyang pinagkakatiwalaang pinsan. Sinabi niya kay Alena, ang tanging proyektong gusto kong buuin ngayon ay ang pamilya natin. Araw-araw, ipinapakita niya ito. Siya ang naghahatid at sumusundo kay Migo sa paaralan. Siya ang tumutulong dito sa kanyang assignments. Siya ang nagluluto ng almusal tuwing umaga. Kahit na madalas ay sunog ang sinaing, ang bawat kilos, gaano man kaliit, ay isang ladrilyo na muling nagtatayo sa pundasyon ng tiwalang winasak ng nakaraan.
Tumayo si Marco at pinagpagaan ang kanyang mga kamay. Lumapit ito sa kanya. Ang mga mata ay kumikinang sa ilalim ng sikat ng araw. Umupo ito sa tabi niya. Mukhang pagod na ang engineer natin. Biro nito. Tumango patungo kay Migo na ngayon ay humiga na sa buhangin. Ngumiti si Alena. Masaya siya. Masaya tayong lahat. Pagtatama ni Marco. Ang kanyang boses ay seryoso. Kinuha nito ang kanyang kamay. Ang mga daliri nila ay magkaparehas na magkakakabit. Isang pamilyar at komportableng pakiramdam. Alena, sabi nito, may gusto akong ipakita sa iyo. Nagtakaman ay sumama siya. Naglakad sila palayo sa dalampasigan, umakyat sa isang maliit na burol. Sa tuktok nito ay isang bakanteng lote, isang malawak na piraso ng lupa na may perpektong tanawin ng karagatan sa ibaba. Huminto sila sa gitna. Ang hangin ay sariwa, dala ang amoy ng dagat at mga ligaw na bulaklak. Ang ganda dito, sabi ni Alena, nilalasap ang kapayapaan ng lugar. Alam ko, sagot ni Marco. May kinuha ito mula sa isang bag na dala niya, isang malaking rolyo ng papel. Binuksan niya ito sa lupa. Isang blueprint, ang disenyo ng isang bahay. Hindi ito isang mansyon, isa itong modernong bahay na may malalaking bintanang salamin para makapasok ang liwanag, isang malawak na beranda na nakaharap sa dagat at 3 silid tulugan. Mayroon ding isang maliit na silid sa tabi ng hardin na may etiketang Alena Studio. Napatingin si Alena kay Marco. Ang kanyang mga mata ay nagsisimula ng mamasa. Hindi ito para sa akin, Alena, sabi ni Marco. Ang kanyang boses ay puno ng emosyon. Para sa atin to. Tumingin ito sa kanya. Ang kanyang mga mata ay puno ng lahat ng sakit, pagsisisi, at pagmamahal na kanilang pinagdaanan. 8 taon. 8 taon ang ninakaw sa atin at alam kong walang anumang salita o material na bagay ang makakapagbalik noon. Huminga siya ng malalim. Kaya hindi ako mangangako ng mga bituin o ng buwan. Tapos na tayo sa mga pangakong nabibitawan lang. Ang tanging maipapangako ko sa iyo ay ito. Hinawakan niya ang magkabilang pisngi ni Alena. Ang kanyang mga hinlalaki ay marahang hinahaplos ito. Ang bawat araw ng natitirang buhay ko, bawat paggising sa umaga, bawat pagod sa gabi, lahat ng yon ay gugugulin ko para patunayan sa iyo na karapat-dapat ako. Hindi ito isang proposal na may kasamang singsing. Ito ay isang bagay na mas malalim. Isang panata. Isang pag-aalay ng buhay. Ang mga luha na kanina pa nagbabanta ay tuluyan ng bumagsak sa mga pisngi ni Alena. Ngunit hindi na ito mga luha ng pait. Ito ay mga luha ng paghilom. Oo, Marco. Bulong niya. Ang kanyang boses ay basag. Oo. Hinapit siya ni Marco at hinalikan siya. Ang halik ay hindi tulad ng mga halik nila noon puno ng apoy at kabataan. Ito ay isang halik na banayad, puno ng pasasalamat, at may lasa ng alat mula sa kanyang mga luha at ng pangako ng isang kinabukasan. Mama, Papa, napabitaw sila nang marinig ang tawag ni Migo. Tumatakbo ito paakyat ng burol. Ang kanyang mukha ay puno ng ngiti. Nang makarating ito sa kanila, yumakap ito sa kanilang mga binti. Binuhat siya ni Marco at niyakap naman siya ni Alena. Niyakap nilang tatlo ang isa't isa sa gitna ng bakanteng lote. Isang pamilya na sa wakas ay buo, magkakasama. Tumingin sila sa papalubog na araw. Ang kalangitan ay nagpipinta ng mga kulay kahel at rosas. Ang araw ay lumulubog sa kanilang masakit na nakaraan. At sa kanilang harapan ay ang isang malawak na karagatan ng mga posibilidad. Tumayo sila roon, 3 anino, laban sa dapit hapon. Hindi ito ang katapusan ng kanilang kwento. Ito ang unang hakbang sa lupang magiging tahanan nila. At dito nagtatapos ang kwento ni na Alena, Marco, at ng kanilang munting anghel na si Migo. Sa bawat isa sa inyo na walang sawang sumubaybay sa kanilang paglalakbay,
Mula sa kaibuturan ng aking puso, maraming salamat. Ang pagsulat sa bawat kabanata ay naging isang emosyonal na paglalakbay din para sa akin. Kasama ninyo akong umiyak sa mga sandali ng kabiguan, nagalit sa mga mapait na katotohanan, at ngumiti sa mga mumunting piraso ng pag-asa. Dahil sa huli, ang kuwentong ito ay hindi lamang tungkol sa isang pag-ibig na nasira at muling nabuo. Ito ay isang paalala na ang tunay na pagpapatawad ay hindi paglimot sa nakaraan, kundi ang matapang na pagpili na huwag hayaang sirain nito ang ating kinabukasan. Ito ay isang testamento sa kapangyarihan ng pag-asa at sa katotohanang ang puso, gaano man karaming beses itong masugatan, ay laging may kakayahang matutong magmahal muli. Ngayon, higit sa lahat, nais kong marinig ang inyong tinig. Ano ang aral na tumatak sa inyong puso at isipan? Anong bahagi ng kwento ang hindi ninyo malilimutan? Ibahagi po ninyo sa comment section ang inyong mga saloobin. Bawat isa ay aking babasahin at pahahalagahan. Hanggang sa ating muling pagkikita sa susunod na kwento, ito ang inyong lingkod na laging naniniwala sa pangalawang pagkakataon. Nagmamahal, pusong muling umiibig.